Naramdaman mo na ba na hindi ka talaga kabilang sa mundong ito? Naranasan mo na bang nakapasok sa isang pamilyar na kabubatan, ngunit sa paanuman ay natagpuan mo ang iyong sarili na naliligaw sa isang kakaibang espasyo, kung saan ang maliwanag na liwanag ay hindi nagmumula sa araw, at lahat ay tila nakatingin sa iyo? Ako si Kellen. At ang kwentong maririnig mo ay hindi isang panaginip. Ito ang katotohanan. Ang katotohanan tungkol sa isang batang may dugo ng tao at engkanto. Ang katotohanan tungkol sa araw na nalaman kong buntis ako sa isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Memory. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang liwanag na yon, 7 taong gulang pa lamang ako. Dinala ako ng aking ama sa kabubatan, sinabing mayroong isang lugar na mas maganda kaysa sa panaginip. Walang lamok, walang alikabok, at walang estranghero. Tanging liwanag lang at tahimik na tawanan na umaalingaw-ngaw sa hangin. Akala ko imahinasyon lang ng isang panaginip na bata. Hanggang sa nagsimulang lumitaw ang mga nilalang na iyon sa buhay ko. Pinagmamasdan ako sa aking pagtulog, sinusundan ako sa mga mata ng mga estranghero. At pagkatapos nagpakita siya. Kasalukuyan, 29 anyos ni babae ay kwarto, mababang boses. Buntis ako. Hindi dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa isang pagkakamali. Pero dahil sa tadhana. Hindi ko alam kung nagpapalaki ako ng anak o isang hari ng kadiliman na malapit ng ipanganak upang sirain ang mundo ng mga tao. Hindi ito ordinaryong kwento. Ito ay isang totoong kwento. Tungkol sa kung paano ang hybrid ng liwanag at dilim. Kailangang labanan ang magkabilang mundo para protektahan ang isang bagay na hindi niya inaasahan na mamahalin ng sobra. Ako si Kellen. At ito ang aking paglalakbay. Isang anak na babae na buntis ng isang nilalang na hindi kabilang sa mundo ng mga tao. Mula noong maliit pa ako, alam kong iba ako sa ibang mga bata. Hindi dahil kakaiba ako, kundi dahil hindi sa akin ang mundo. Ang pangalan ko ay Kellen. Ipinanganak ako sa isang maliit na bayan kung saan magkakilala ang lahat at tila normal ang lahat. Maliban sa mga oras, nakakita ako ng kakaibang mga ilaw sa kakahuyan. Nakarinig ng mga bulong sa hangin kahit walang tao sa paligid. Young Kellen, edad 7. Taga-araw na tagpo sa kakahuyan, dim light. Hinawakan ng batang si Kellen, edad 7, ang kamay ng kanyang ama at lumakad ng malalim sa kakahuyan. Bumulong ang kanyang ama, may isang lugar kung saan ang liwanag ay hindi nagmumula sa araw. Gusto mo ba itong makita? Sa pagdaan nila sa ulap, biglang sumiklab ang liwanag at ang eksena ay parang ibang mundo. Mga dahon na kumikinang, mga punong walang anino. Umaalingaw ang tawa mula sa kung saan na walang nakikitang mukha. Sa unang pagkakataon na nakita ko ang liwanag na yon, akala ko na nanaginip ako. Ngunit sa susunod na pagkakataon, nagsimula akong maghinala ang aking ama ay hindi isang ordinaryong tao. Iyan di unang pag-uusap tungkol ay pinagmulan. Gabi. Madilim ang silid. Umupo si tatay sa tabi ng kama ni Kellen. Sinabi sa kanya ng ama ang alamat ng mga nilalang na tinatawag na engkanto. Nabuhay sila sa isang paralel na mundo kung saan iba ang daloy ng oras. Maaari silang magpakita bilang mga tao, ngunit walang kamatayan at may kapangyarihang kontrolin ang kalikasan. Kinuha niya ang kanyang kamay. Produkto ka ng dalawang mundo, Kellen. Kalahating tao. Kalahati ang pinakamatandang species sa kabubatan. Iyan di unang insidente, paghahanap ng Ene.
Isang gabi, nakita ng kanyang ina ang ama ni Kellen na nakatayo sa gitna ng bakuran. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pila, ang kanyang bibig ay bumubulong ng isang bagay na hindi tao. Habang papalapit ang kanyang ina, namatay ang ilaw. Bumalik sa normal si tatay, nakangiti. Basta kaunting koneksyon sa bahay. Isinara ni inay ang pinto, nanginginig ang kanyang mga kamay. Alam ko na bubuhay ako sa pagitan ng dalawang katotohanan na hindi ko maintindihan. Kellen lumaki, unti-unti di nagising bansi kakayahan. Flash forward, Kellen mula bata hanggang teenager. Ang mga panaginip ng maliwanag na ilaw ay unti-unting nagiging bangungot. Kapag nagagalit, ginagawa niyang kumikislap ang mga ilaw sa bahay. Ang mga puno sa hardin ay nalalagas ang kanilang mga dahon, at ang mga hayop ay lumalapit at tumakas. Iniiwasan siya ng mga kaibigan dahil sa pagtawag sa kanya ng Jungle Girl. Alam ko kailangan kong pumili. Maging tao man. Humakbang sa kadiliman ng isang bagay na naghihintay sa akin mula nang ipanganak. Ear necklace mucha. Binigyan siya ni ama ng kwintas na gawa sa bato na kumikinang na asul. Ang mucha na ito ay poprotektahan ka sa kung ano ang darating. Ngunit kailan dapat handa ka? Dahil balang araw, gugustuhin ng dalawang mundo na hilahin ka patungo sa kanila. Ako si Kellen. Hindi ko piniling ipanganak ng ganito. Pero parang pinili ako ng tadhana. At nang umilaw ang kwintas, alam ko dumating na ang sandali. Akala ko tulog na ang lahat. Ngunit ito ay hindi. Ang bagay na tinatawag na ang nakaraan ay naghihintay lamang sa akin na manghina. At pagkatapos babalik ito. Mas malakas. Mas malapit. At mas mapanganib kaysa dati. Kakaibang pangarap. Si Kellen, ngayon ay 24 na, ay natutulog sa isang maliit na silid. Ang mga ilaw ay kumikislap. Ang kamera ay nag-zoom in sa kanyang mga mata, lumilingon pabalik-balik na para bang siya ay pinagmumultuhan ng isang bangungot. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng isang kumikinang nakabubatan, kung saan ang mga figura ay walang mukha, tanging mga ngiti at pilak na mga mata. Sabi nila, kailan oras na para bumalik? Nagising siya sa kalagitnaan ng gabi, pinagpapawisan, ang mutya na kwintas na malambot na kumikinang sa kanyang leeg. Pabulong. Hindi na ako bata. Pero bakit natatakot pa rin ba ako? Iyan mata ng manunod. Kapag pumasok si Kellen sa trabaho, sumakay ng bus, pumunta sa palengke, palaging may grupo ng mga estranghero na nakatingin sa kanya. Sila ay maikli, maputi ang mata, laging nakangiti, ngunit hindi nagsasalita. Sa tuwing nakikita nila ito, ang mucha necklace ay kumikinang na mas maliwanag, na nagpapaliit sa kanila sandali. Napagtanto ko hindi lang ako pinoprotektahan ng liwanag na ito. Ito ay isang babala, na ako ay hinahabol. Ang unang atake. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, biglang namatay ang mga street lights. Gumapang ang mga kakaibang nilalang mula sa kadiliman, humahagikik, sumugod sa kanya. Si Mucha ay kuminang ng maliwanag, na lumilikha ng isang proteksyon na halo, ngunit hindi ito nagtagal. Sa sandaling siya ay pinigilan, isang figura ang sumugod, Glenn. Scene 4, Glenn, yan ay tagapagligtas. Gumamit si Glenn ng kakaibang hand seal para itaboy ang nilalang. Ang kanyang mga mata ay kumikinang ng isang maputlang dilaw, siya ay malinaw na hindi isang ordinaryong tao. Matapos siyang iligtas, iniuwi niya ito nang walang sinasabi. Bago umalis, sinabi niya lang,
Huwag mong tanggalin ang bracelet na yan. At sa susunod, huwag kang mag-isa. Hindi ko alam kung sino si Glenn. Pero sa paningin mo, mayroong isang bagay na parehong mainit at mapanganib. Parang ang huling liwanag bago nilamon ng kadiliman ang lahat. Muli, Eli magsisimula. Patuloy na lumilitaw si Glenn, minsan tinutulungan si Kellen na labanan ang mga stalker, minsan nakatayo lang sa malayo at nanonood. Unti-unti na silang nag-uusap. Pag-inom ng kape, tumatawa. Inihayag ni Glenn ang bahagi ng katotohanan. Isa ako dati sa kanila, Encanto. Ngunit pinili kong lisanin ang mundong iyon dahil ayaw ko ng pagsilbihan ng kadiliman. Hindi kita lubos na pinagkatiwalaan. Pero kapag kasama kita, mas nabawasan ang takot ko. Honor, naging kakaibang Enji isang best friend. Si Honor, ang matalik na kaibigan ni Kellen mula pagkabata, ay nagsimulang kumilos ng kakaiba. Madalas siyang nakatitig sa kanya. Nagalit siya nang makita si Glenn. Sinabi niya ang mga kakaibang bagay, hindi mo alam kung ano ang hinihila mo sa iyong sarili. Isang gabi, nagalit si Honor at nagbago ang kanyang mga mata, naging itim ang kanyang mga balintataw. Tila hinihila siya sa kabilang panig, hindi na ang sarili. Kapag sinimulan mong mahalin ang isang taong hindi kabilang sa iyong mundo, hindi mo basta-basta ibibigay ang iyong puso. Ngunit sa buong buhay mo, halik at babala. Sa isang nakakaantig na sandali, naghalikan sina Glenn at Kellen na puno ng liwanag ni Mucha ang silid. Ngunit pagkatapos ay umatras si Glenn, bumulong. Kung iingatan mo si Mucha, may darating na naghahanap sa iyo. At sa susunod baka hindi na kita mailigtas. Walang kulog, walang babala. Normal na umaga lang. Nang makita ko ang 20 linya sa pregnancy test. Alam ko ang mundo tulad ng alam ko, doon nagtapos. Iyan ay paghahanap ng buntis. Nanginginig si Kellen habang nakatingin sa pagsubok. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kwintas ni Mucha na malambot na kumikinang. Sa labas ng bintana, nagtipon ang maitim na ulap, bagaman walang palatandaan ng bagyo. Bumagsak siya sa sahig, bumulong. Ano ako at bakit sa isang tulad niya ng galing? Iyon ay pagbabalik na Glenn, Bunny, lead sikreto. Biglang lumitaw si Glenn pagkatapos ng maraming araw na pagkawala. Ang kanyang mga mata ay pagod, ngunit mainit pa rin. Si Kellen ay hindi umiyak, nagtanong lamang. Alam mo naman kung anong mangyayari kung close tayo, di ba? Alam ko. Pero hindi ko inaasahan may hybrid kang kaluluwa. Inamin niya. Hindi lang hybrid ang bata. Ito ay isang inilipat na kaluluwa, ang nag-iisang anak na maaaring magbukas ng gate sa pagitan ng dalawang mundo. Encanto at ang mundo ng tao. Ang Dark Council ng mundo ng Encanto ay naghahanap ng paraan para maalis ito bago ito ipanganak. Paghusap ang dilim. Mula sa kanyang pagbubuntis, si Kellen ay pinagmumultuhan ng mga anino na lumilitaw sa mga salamin, bumubulong na tunog sa hangin, at mga tawag sa telepono na walang mga numero. Isang gabi, inatake siya sa kanyang kwarto, kinaladkad palabas ng bintana ng isang walang mukha na nilalang. Ang Mucha kwintas ay kumikinang at sinunog ang nilalang na nagligtas sa kanya muli. Nanginginig. Hindi ko lang kailangang itago. Kailangan kong mabuhay para maipanganak ang bata na nagpapabaliw sa magkabilang mundo. Encanto Council Meeting. Sa magkatulad na mundo, ang Encanto Council ay nagdaraos ng isang emergency na pagpupulong. Matanda.
Kung ipinanganak ang isang hybrid na kaluluwa, ang balanse ay masisira. Hindi na tayo makakapagtago sa mga anino. At ang mga tao ay hindi na magiging biktima. Makikita nila tayo. Isang batang engkanto ang nagprotesta. Ngunit kung ito ay isang tulay, bakit hindi ito gabayan? Bakit ito sirain? Ang sagot, dahil kung ano ang hindi natin makontrol dapat sirain. Pagtakas at paglaban. Sinimulan ni Kellen at Glenn ang kanilang pagtakas. Nakarating sila sa mga sagradong lupain. Silver Forest, kung saan ang pasukan sa ancestral temple ni Kellen. Silent Springs, kung saan mapoprotektahan ang bata ng sinaunang enerhiya. Noong gabi ng Blood Moon, ipinadala ng konseho ng engkanto ang mga alipores nito upang patayin siya. Hinarap ni Glenn ang kanyang tunay na kapatid, ngayon ang pinuno ng madilim na panig. Ang labanan ay sa pagitan ng tiwala, pagkakanulo, bloodline at pagpili. Nakahiga si Kellen na sugatan sa sahig ng kagubatan. Nakapatong ang kanyang kamay sa kanyang tiyan, naramdaman ang pagsipa ng sanggol. Siya ay humihikbi. Hindi mo deserve mabuhay sa takot. Pero hindi ko hahayaang agawin ka ng sinuman sa akin. Lumingon si Glenn na puno ng mga sugat. Sinabi niya sa paparating na konseho, kung gusto mo ang bata, tapos dadaanan mo muna ako. Hindi na ako mahinang babae na may half-blood stranger. Ako ang ina ng espiritu na magbabago sa lahat ng mga patakaran. At kung kailangan kong ipaglaban ang buong mundo para manatili ka, hindi ako atras kahit isang hakbang. Minsan, hindi sapat ang pagmamahal para iligtas ang isang kaluluwa. Minsan, ang pagtataksil ay ang tanging paraan upang maprotektahan ang pinakamahalaga. Glenn, pinili ako. Kahit na yon ay nangangahulugan ng pagtataksil sa kanyang sariling kadugo. Glenn, iyan ay nagtilala dahil konseho. Hinarap ni Glenn ang konseho ng engkanto, ang mga sinaunang nilalang na dati niyang miyembro. Ang pinuno ng konseho, si Atherion, ang kapatid ni Glenn, ay nag-utos na hulihin si Kellen at sirain ang hybrid na bata. Humakbang pasulong si Glenn, humarang sa kanilang daan. Kung hinawakan mo siya, hindi na kayo magiging mga kapatid ko. Malamig na sinabi ni Atherion, kung gayon mula ngayon, hindi ka na bahagi ng amin. Isang labanan ang sumiklab sa batong templo. Ang asul na liwanag, Kellen, at lila na liwanag, Atherion, ay nagkasagupaan sa gitna ng kagubatan sa gabi. Iyan ay tunay enay kapangyarihan ng Mucha. Sa kaguluhan, ang Mucha necklace ay nagsimulang manginig at kumikinang ng maliwanag na ikinagulat ng kaaway at Glenn. Si Kellen ay sinipsip sa isang stream ng liwanag, natagpuan ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng isang sinaunang portal, isang lugar na naglalaman ng mga alaala ng mga master ng Mucha sa buong panahon. Ang Mucha ay hindi lamang isang anting-anting, ngunit isang aparato sa pagtawag na tumatawag sa tunay na sarili ng master. Kapag na-activate isang bagay ang aabutin, buhay man o kaluluwa. Unor, iyon na host ng Madilim Videos. Habang si Kellen ay nawalan ng malay, lumitaw si Unor, ngunit ang kanyang mga mata ay itim, ang kanyang boses ay hindi na tao. Siya ang pansamantalang host ng Dark God na si Orizas, isang sinaunang espiritu na pinalaya sa mundo ng engkanto. Sinubukan ni Glenn na makialam, ngunit naitulak siya ng magulong kapangyarihan ni Unor. Si Unor ay sumisigaw, "Best friend mo ako hanggang sa pumili ka ng katulad niya. Ngayon, ako na ang iyong huling bangumot, Kellen." Iyan ay nakasaad ginay paghatagap. Nagising si Kellen,
ang kwinta sa kanyang braso ay naging isang lumulutang na halo na pumipili sa pagitan ng dalawang anyo. Ang isa ay ang marka ng pagkawasak, pagtawag sa kapangyarihan upang sirain ang lahat ng nilalang ng kadiliman. Ang isa pa ay ang tanda ng kapayapaan, sinisira si Mutya, tinatapos ang ikot ng digmaan, ngunit nawalan ng kapangyarihang protektahan ang kanyang anak. Kung sisirain ko sila, mabubuhay ang aking anak sa isang mapayapang mundo. Ngunit magkakaroon ba ako ng sapat na oras para ipanganak kasama siya? Pinili ni Kellen ang ikatlong marka. Ibigay ang kapangyarihan ni Mutya sa kanyang hindi pa isinisilang na anak. Ang liwanag mula sa kanyang tiyan ay kumalat sa buong kagubatan na nagtataboy kina Honor at Orizas. Ngunit bilang kapalit, ang katawan ni Kellen ay nagsimulang pumutok na parang salamin, nagsimulang matunaw na parang alikabok. Tumakbo si Glenn sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Tama ang pinili mo. Palakihin ko ang bata. At sabihin sa kanya ang tungkol sa pinakadakilang ina na minahal ko. May mga sakripisyo na hindi kailangan ng pagkilala. Hanggat ang pinoprotektahan ay nabubuhay upang alalahanin. At iyan ang dahilan kung bakit ang hybrid na bata ay pinangalanan, Luminara, ang huling liwanag ng magkabilang mundo. Pagkatapos ng liwanag ay kadiliman. Pagkatapos ng sakripisyo marahil ay muling pagkabuhay. Pero para sa akin, ang presyo. Ang kawalan ng pinakamamahal ko. Sakripisyo ritual. Pagkatapos ng labanan sa sinaunang templo ng kagubatan, si Glenn, sa huling minuto, ay pinagsama ang kanyang kaluluwa sa liwanag na nakapalibot kay Kellen. Ang liwanag ay umatras sa kanyang puso at tahimik na dumaan sa bata sa kanyang sinapupunan. Isang asul na marka ang lumitaw sa balat ni Kellen, the mark of the sacrificed one. Umalinggaw si Glenn sa kanyang isipan. Kung makakapili pa ako, ikaw pa rin ang pipiliin ko. At ang anak natin. Bumalik Kellen es mundo ng tahimik. Nag-isang lumabas ng kagubatan si Kellen. Walang humabol. Lahat ng supernatural na nilalang tahimik na nanonood, yumuko ang mga ulo. Siya ay buhay, ngunit ang kanyang mga mata ay walang laman dahil kalahati ng kanyang kaluluwa ay nawala. Sa lokal na ospital, ipinanganak niya ang isang malusob na sanggol na lalaki. Pinangalanan niya itong Gian, ibig sabihin ay ang huling natitirang liwanag mula kay Glenn. 3 years later, bagong buhay. Nakatira si Kellen sa isang maliit na bahay sa tahimik na kabundukan. Si Gian ay isang matalinong bata, nagagawang kumikislap ang mga ilaw kapag galit at namumulaklak ng maaga ang mga bulaklak sa hardin kapag masaya. Inakala ng mga kapitbahay na siya ay isang malakas na espiritu. Si Kellen lang ang nakakaalam ang dugo sa kanyang anak ay dumaloy sa dalawang mundo. Hindi na ako takot sa dilim. Dahil ngayon, ako ang tagapag-alaga sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Minsan, kapag umuulan o kapag nilalagnat si Gian, ang anino ay lilitaw sa salamin, ngunit nakatayo lang doon, hindi nakikialam. Isang gabi, hinawakan ni Kellen ang matandang Mutya, na ngayon ay naging abo, at sinabi, "Wala ka ng karapatang pumili kung sino ang mabubuhay at kung sino ang mamamatay. Ang mundong ito ay akin na ngayon. At sa anak ko." Si Gian, 3 taong gulang, ay nakatayo sa gilid ng burol, pinapanood ang pagsikat ng araw. Nagliwanag ang kanyang mga mata, maputlang asul na may bahid ng ginto, tanda ng kaluluwang engkanto na sumasanib sa kaluluwa ng tao.
Sa di kalayuan, may isa pang bata na nakatingin kay Gian, isang lalaking may iba't ibang dugo, ngunit parehong sinaunang angkan. Ang susunod na henerasyon ay hindi upang hatiin ang mundo, ngunit para ikonekta ito. Kung isang araw, maririnig mo ang hangin na tinatawag ang iyong pangalan. Kung ang liwanag sa kagubatan ay sumiklab habang ikaw ay dumaan. Tandaan, marahil hindi ka ganap na tao. Siguro may bahagi sa iyo na nabuhay sa liwanag at dilim. Humakbang si Gian sa sikat ng araw. Sa likod ng kanyang kamiseta, may nakaburda na simbolo ng kalahating buwan at kalahating araw, ang simbolo ng hybrid na nagbabalanse sa lahat ng bagay. Unti-unting lumayo ang kamera. Isang kakaibang bulong ang umalingaw sa hangin. Luminara ni